Naku, kabibig, good news 'to. Naku, hindi talaga natutulog ang Diyos. Sinisimulan na karmahin ang mga taga-ICC, lalo na itong si Karim Khan. Latest news ito mga kabibig. Eto na, gumanti na si Putin sa ICC. Naku, magkatotoo talaga itong sanipuwersa ng China, Amerika at Russia. Kasi si Putin ngayong araw na to, gumanti na sa ICC. Naglabas ng warrant of arrest or arrest warrant ang gobyerno ni Putin para kay Karim Khan at sa mga ICC judges at makukulong sila hanggang 15 taon. O, diba? Oh, ang sasabi niyo dito mga Talyanista at mga loyalista, kung kaya ng ICC na maglabas ng warrant of arrest at ipapa-aresto sina Bato, na pang Duterte at sabi pa ng NBI Matibag na meron daw kasunod na mga arrest warrant sa ICC, kung kaya ng ICC, kaya din ni Putin na magpa-aresto sa mga ICC judges at prosecutors. Unahan na lang to. Ang problema ngayon ng ICC, lalo na ang Netherlands, naku, madadamay ang gobyerno ng Netherlands. What if itong si Putin magagalit sa ICC? Damay ang the Netherlands. Damay ang The Hague. 'Di ba? So kung sabihin ni Putin, atakihin ang The Hague, paano yan? Damay ang gobyerno nila. Damay pa ang ekonomiya nila. So paano yan? Gobyerno ng the Netherlands, gobyerno ng The Hague. Ano ang pipiliin nyo? Aatakihin kayo ni Putin, ng China, ng Amerika, or itong mga ICC na judges na to at si Karim Khan ay isurrender nyo sa Russia? Yan ang tawag dyan ba? Karma-karma yan. Una-unahan lang. Kung akala ng mga Talyanista, loyalista at mga BBM supporters na natuto na ay nako, hindi makakarma yung ICC kasi sila ang nagbibigay ng hustisya. Hustisya ba talaga? Or sila yung apak ng totoong hustisya? Ngayon, ano na? Ano kaya ang statement ng ICC? Pahawa-awa effect. Sa latest news ngayon, ayaw nilang palayain talaga si Pangulong Duterte. Rest daw, flight rest daw si Pangulong Duterte. Kaya si Pangulong Duterte maintain sa ICC detention cell. Iba ang interpretation ng maraming Pilipino dyan. Natural, hindi magkapera ang mga ICC judges kung si Duterte palayain nila. Sayang ang donasyon. Sayang ang maleta-maleta. Huwag na tayo mag-ano eh. May mga 18X Marines na nagsabi dyan. Eto kabibigay, i-share ko lang sa inyo. Baka yung iba hindi pa nakaalam sa latest news ngayon na talagang pinag-usapan ito ng netizen ngayong araw na ito. Sabi nila, dininig daw ng Panginoon ang panalangin ng DDS. Ito from Attorney Mark Tolentino, breaking, Russia has reportedly issued arrest warrants against the official of the International Criminal Court. A Russian court sinentensyahan na nga. ICC Chief Prosecutor Karim Khan ang 8 ICC judges in absentia, meaning they were convicted despite not being physically present in court. So meaning wanted na sila. Khan was reportedly sentenced to 15 years in prison, while the judges received prison terms ranging from 3.5 to 15 years. Ay, karma. All 9 have also been placed on Russia's wanted list. Yan. Wanted nga sila. Makahiya. This is widely seen as retaliatory move after the ICC issued an arrest warrant in 2023 against Russian President Vladimir Putin over alleged war crimes in Ukraine. Buti pa ang Russia, no? Ipinaglaban nila ang kanilang presidente. Pero sa Pilipinas, hindi man lang ipinaglaban ng nakaupong presidente ang dating presidente. Kahit na tayo ay wala na sa jurisdiction ng ICC, pinakulong pa nga ng presidente ngayon sa ICC si Pangulong Duterte. Buti pa ang taga-Russia, no? Marunong tumanaw ng utang na loob. 'Di ba? Pero ang Pilipinas, hindi. It's more on politicking. It's more on gulo. Ito pa, bottom line, the ruling is largely symbolic.
Russia does not recognize the ICC's authority, and the ICC officials would realistically face risk only if they travel to Russia or to countries closely aligned with Moscow. Wala. So wanted nga sila. Kung ako pa sa Russia, no? Naku, kunin mo ito. Ito, breaking, it happened last year. Paano naging breaking? I think it's time to implement that warrant of arrest in The Hague itself in the ICC headquarters. Please send joint operators to the ICC, please. Russia can ask Interpol to issue red notice then. Diba? Ukraine nga, hirap pa ng Russia, Netherlands pa kaya. We don't know. We don't know. Kasi sabi dito, magsanib puwersa daw. Magsanib puwersa ang China, Amerika at Russia. Gusto ni Putin. Paano yan, mga kabibig? So ano ang iyong reaction hinggil dito? Ako naman, sabihin natin, karma. Diba? Karma sa mga prosecutors na iyan. Ito si Attorney Harry Roque. Kasi pakinggan din natin sa Atty. Harry Roque kung ano ang mga sentimiento niya hinggil sa ICC at sa bansang Pilipinas. Grabe, trending ang Pilipinas. The only country na nagpa-deliver ng kapwa Pilipino para ilagay sa ICC at litism. It meaning ang Pilipinas walang totoong justice system. It means our local court is hindi functional. O yung mga judges natin, parang wala lang. Ay nako, ito kabibig. Pakinggan natin sa Atty. Harry Roque. Go, Attorney. Usap-usapan na rin yung naging deklarasyon ni Trump na nais niya magsanib puwersa ang Amerika, ang China at ang Russia para nga po buwagin ng ICC. Well, alam nyo, dahil sa isa ko sa dati na nagsulong ng ICC dahil importante na mayroong hukuman mapupunta mga biktima kung hindi gumagana mga lokal na hukuman, malungkot yan. Pero kasalanan din ng ICC na ngayon gusto silang buwagin ng tatlong pinakamakapangyarihang bansa. Bakit? Kasi nga, sumobra ang kanyang pagnanais na magkaroon ng jurisdiksyon. Palibasa, gusto nila magkasweldo, nakalimutan na nila na hindi naman sila binuo para maging substitute sa mga lokal na hukuman. Tama. Dapat gumana lang sila pag ang mga lokal na hukuman ay hindi po pwedeng gumana, unable or unwilling. Correct. Pero kita mo nyo naman sa kaso ni Tatay Digong, bagamat bukas ang hukumang Pilipino, bagamat nagbibigay katarungan sa mga biktima ng illegal na killings gaya ng pamilya ni Kian, nagpupumilit ang International Criminal Court na magkaroon ng jurisdiction kasi nga mawawala ng trabaho mga West, prosecutors at iba pang mga empleyado. Takot mawalan ng trabaho. Yan po ang mangyayari kapag masyadong makitid ang pananaw sa ng mga tao sa isang institusyon. Imbis na mapalakas yung kanilang institusyon at maingganyo yung mga ibang bansa na sumapi, na ayaw pang sumapi dati dahil talagang natatakot sila, magkakaroon ng overreach o talagang babaliwalain na hukuman ng soberenya at pagiging independente ng mga ibang bansa, gaya ng nangyayari ngayon sa Pilipinas, lalo tuloy matuturn off yung mga bansa na sumali sa ICC. At ngayon na, hindi lang sila nagtuturn off, kung hindi, hinihimok pa ngayon ni Trump ang China at ang Russia, tatlong pinakamakapangyarihang bansa sa buong daigdig na talagang buwagin na ang ICC. Hindi ko alam kung ano maging kasagutan ng China at ng Russia. Pero ang Russia, posible po yan dahil nag-issue na ng warrant of arrest laban kay Putin at ang sagot naman ng Russia dyan, nag-issue rin sila ng warrant of arrest laban sa mga hukom ng ICC na pumirma sa warrant of arrest laban kay Putin. So ang China naman, nagmamasid yan. Pero ang China talaga, hindi po sumapi ng ICC. So hindi ako magugulat kung talagang pati ang China ay sumapi na talaga dito sa kagustuhan ni Trump na magkaroon ng united front against ICC. Ang tanong, pag nabuwag ang ICC, ano mangyari kay Tatay Digong? Simple. Dahil kung mabuwag ang ICC, wala ng trial si Tatay Digong, dapat papauwi na sa lalong mabilis na panahon si Tatay Digong. So bagamat si Tatay Digong ngayon ay merong magagaling na abogado at sa tingin ko, at sa totoo lang po, hindi lang sa tingin ko, sa totoo lang po ako ay nakakatulong ng himbing knowing na talagang wala na ibang gagaling pang mga abogado para maging abogado ni Tatay Digong, bukod pa doon sa pwede siya mapawalang sala nitong mga abogado niya, baka naman mapabilis ang pagpapalaya kay Tatay Digong dahil pag nagsanib puwersa ang pinakamalalakas, pinakamakapangyarihang bansa sa daigdig, US, Russia, China, nabuwagi ng ICC, baka nga mangyari yan. Pag nabuwag ang hukuman, welcome home, Tatay Digong.
Ay, sana mga kabibig. Sana buwagin na nila yan. Oy, para welcome home si Tatay Digong. 'Di ba? Ay naku, sana mga kabibig, ito na ang aksyon ni Putin, 'di ba? Kung akala ng ano ba, ng ICC na powerful sila, na walang makakagiba sa kanila, ay naku, huwag kayong mag-isip na forever kayo nandyan. Huwag kayong mag-isip na kayo ang powerful. Kasi someday, yung pagiging powerful niyo at kagahaman niyo ng pera, ay naku, mapapahiyalan talaga kayo. Someday, yung pagiging sakim nyo sa pera, ipapakain kayo sa mga bulate. Kayo talaga, kabibig. Ay, ano ba yan? Bulate na pinag-uusapan ni Kabibig. Hindi naman Kabibig. Ang naisip lang natin ba? Oh, sabi dito ha, ng isang, ano ha, isang scholar. Oh, isang scholar na ito ha. Isang scholar ko nagsasabi siya tungkol sa ICC at ang tungkol ito kay Bato at sa Pangulo ni Duterte din. Oh, basahin natin kabibigan. Sabi ni another scholar, Nottingham University professor Javier Sebastian Escuracia in the Cambridge Asian Journal of International Law, similarly questioned the ICC's claims that the court may continue exercising authority long after a state has withdrawn its consent. Escuracia warns that the ICC's theory risks undermining the very foundation of international law itself. International law, after all, rests fundamentally on state consent. Unlike domestic government, international tribunals possess no inherent sovereignty. Their power exists only because states voluntarily grant those powers through treaties. Once consent is withdrawn, on what basis does the authority continue indefinitely? That is a question ICC supporters prefer not to confront directly. 'Di ba? Pag ang isang bansa ay lumabas na, ayaw na maging member ng ICC, wala na yung treaty. Bakit ang Pilipinas? Bakit ang Pilipinas parang uhaw na uhaw sila sa ICC? Parang ipinagkaloob na lang lahat ng mga Pilipino na kontra sa kanilang panindigan na di umano'y sa ano ni Pangulong Duterte, lahat daw na kasali doon ay ipapadala na sa ICC. 'Di ba? Bakit hindi nga lang kasuhan dito sa Pilipinas? Kung mayroon kayong ebidensya, kasuhan sa Pilipinas, dito sila haharap sa kanilang mga kaso. Bakit doon sa ICC? Ganun ba? Ang patakaran ngayon, wala tayong treaty. Ang Pilipinas, hindi na member ng ICC. Para yatang, ano ba, parang uhaw tayo sa tulong ng mga puti, tulong ng mga taga-ICC. Ganun ba kadesperado ang gobyerno ni BBM? Ay, no, kabibig. So, ikaw, bibig, ano ang iyong komento hinggil dito na naglabas na ng warrant of arrest si Putin? Ang gobyerno ni Putin. Ayaw nilang, tawag dito, ito yung kasalanan ng ICC, katulad ni Karim Khan at ICC judges na huwag yung, yung presidente namin si Putin ha? Wala kayong karapatan. Sino ba kayo? Para panghimasukan nyo ang gobyerno ng Russia. Ano bang ambag nyo? O, diba? Huwag kayong paepal. Oh. Tapos gamitin nyo si Putin para makakuha kayo ng donasyon. Para sabihin nyo talaga, malakas ang ICC kasi si Putin na-aresto namin. O, ganun ba ang gamitin nyo para magkaroon kayo ng donasyon? Nakakahiya. Nakakahiya ang way of getting, parang talaga makapera kayo. Nakuha ng donasyon. Ewan ko ba sa ibang mga bansa, bakit suportado mo nila ang ICC? Ang Pilipinas hindi naman suportado ang ICC, pero ewan ko sa kanila. 'Di ba? So ikaw, bibig, ano ang iyong komento hinggil dito? Tama ba ang ginawa ni Putin? Tama ba ang ginawa ng gobyerno sa Russia na sintensyahan itong si Karim Khan at mga ICC judges ng 15 years na pagkakulong at wanted na sila sa Russia at sa mga bansa na under Russia? Naku po, kabibig. Sana na magkaroon ng sandipuwersa itong Amerika, China at Russia para buwagin ang ICC at makauwi ang Pangulong Duterte. 'Di ba?
makakauwi siya peacefully at haharapin na niya ang dapat niyang harapin ng mga tao na napakulong sa kanya. Yun lang, kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.